Hello po. Kindly introduce yourself po muna. Hi, I am Justin Luis Saavedra. I am a senior BS Computer Science student. Mm. Hello, please introduce yourself po. Hello, I'm Arian de la Paz, from BS Agriculture, batch 2021. Ayun po. Can you define or explain a bit about photography po and its history? So for me, parang understanding ko sa photography ay it means capturing an image using light. Ganun siya. If I remember correctly, para kang nagdo-drawing kasi with using light. Parang kina-capture mo yung real life scene tapos gamit mo yung light and yung mechanisms ng camera to produce a photograph or yung image. Tapos kaya nga sinasabi na very important talaga yung presence ng light 'pag, photography yung usapan kasi kapag wala yun, wala kang mapo-produce na image. So, yung history ng photography, medyo malayong-malayo yung pinagmulan niya. Actually, nag-start pa siya noong ancient times pa. So, ang dati, yung idea lang nila is kung paano ba makapaggawa ng permanent images. So, nagawa yun noong 18th centuries. And now, yung ah problem naman is paano magiging efficient yung process na yan. Hanggang sa makagawa sila ng Kodak camera noong 1800s and then colored images noong 19th century hanggang sa ngayon na mas naging efficient na yung way ng photography natin. How do you think po is mathematics used in photography? Kunyari, golden ratio, rule of thirds. You can Hmm, expound na lang din po. sa sa mathematics and photography, I think yung pinaka na-u-utilize ko dun or parang evident din is yung rule of thirds. Kasi sa rule of thirds, magagamit mo siya through using yung grid lines na present dun sa camera. Pwede mo siyang gamitin as guide when shooting. So, yun nga yung grid lines para nakahati siya sa 9 boxes. Tapos, when you're kapag magpi-picture ka na gagamitin mo siya as guide para tignan if naka-center na ba yung sa subject mo, if, off ba yung parang cropping mo, instead basta gano'n. Tapos pati yung negative space nung sa photo mo if okey ba siya. Kasi may mga do's and don'ts din tayong ino-observe sa photography kaya I think yung rule of thirds talaga yung pinaka, helpful for me and parang pinaka-basic guide na rin siya. Tas yun nga, sa name pa lang na rule of thirds may math na kaya ayun. How often na you use these concepts yourself? So actually, exec ako sa isang org ko which is UPLB COS and isa sa mga trabaho ko is pag-document ng events, so pag-take ng pictures. So every time na nag-document ako ng mga events, I try to apply rules like the rule of thirds when taking pictures. Sa tingin niyo po ba kailangan ng mathematical background para ma-appreciate ang photography po? Kasi ako, nung nag-start ako mag-explore sa photography, never ko parang in-associate yung, mathematics sa photography. So, I don't really think na kailangan mo ng mathematical background para lang ma-appreciate mo yung photography. Though, kasi since, yun nga, parang as time goes by, ma-realize mo rin na ang dami ring connections ng iba't ibang fields sa photography. Yun, katulad ng math, parang better na para ma-appreciate mo better yung photography kapag na-realize mo na, oo nga 'no, ganito pala yung application ng mathematics sa photography. Especially sa mga compo techniques nga. Parang mas makikita mo na ganito pala siya nag-start or ganito yung niya, parang purpose niya and all, yung mga gano'ng bagay. Mas ma-appreciate mo lang better siguro if nalaman mo yung, connections ng other fields dun sa photography. Why do you do photography po? Actually, I'm just very sentimental and gusto ko na may mga pictures ako
ng mga experiences ko in life na pwede kong balikan and, in the future. So, yun yung main reason why I do photography. And ano pong gusto niyo sabihin sa mga aspiring photographers? I guess don't be pressured sa ibang photographers, lalo na kung starting ka pa lang. Huwag ka mape-pressure sa skills nila kasi lahat naman tayo nagsa-start sa bottom. So, lahat tayo, kung pwede mo silang gawing inspiration. So, nagsa-start tayo sa bottom, pwede ka rin mag-reach sa ganung level nila sa susunod. Tapos, better din na-appreciate natin yung own set of skills natin. Kasi, ayun, meron din naman tayong own talents natin. And sana mas makita natin na, okay, magaling din ako sa ganitong bagay. Kung magaling siya sa landscape photography, ako, magaling ako sa street photography, mga ganun. Pero maging open din tayo for growth para ma-improve din natin yung knowledge natin, yung skills natin, and yun, yung photos natin mismo. Tapos, huwag tayo magsi-stay sa isang box lang. Kasi, yun nga, hindi tayo mag-grow doon kung hindi tayo mag-explore to other genres, to other parang art styles. Tapos, since may standards tayo sa photography, okay lang na sundin natin yun, especially if needed. Kunyari, client shoots, mga ganong bagay. Pero wag tayong masa-stuck lang sa yun nga, wag tayong masa-stuck lang sa set of standards na yun. Kasi it's important na na-appreciate mo yung own works mo, na-appreciate mo yung own photos na kinukuha mo. Kaya dapat masaya ka sa photos na tinitake mo. Ayun lang. Thank Ayun you. lang po. Thank you po, Litratista Aryan. Thank you.